Good morning. Napakaganda po ng umaga na tayo nandarito upang tayo'y sumamba sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang pakikinig na salita. Na alam natin ang ating pong tinatalakay every Sunday morning, Sunday school, mahirap po na topic ito, no? At lalo sa akin hindi ko ganong unawa pagdating sa Ingles, kaya pinipilit ko talagang Tagalogin na lang. At sa aking pagtatagalog, minsan hindi maintindihan paggamit ko ng mga term. Pero alam natin, sa kabuuan, alam natin kung anong tinutukoy. Mas maigi yung naunawaan nating malinaw kaysa sa gumamit tayo ng mga salita na hindi natin nauunawaan, tinatanggap na lang natin. Ngayong umaga, talakayan natin ng isa pang attributes ng Panginoon, ang Trinidad. Alam natin, ito ay malaking question sa atin at marami pa rin ang naguguluhan dito. Kung maarok natin ito, Diyos ka na. Sapagat ang Diyos kailanman hindi natin maarok. Kaya gagamit tayo ng mga salita, mga terminology na ating kasanayan o koloksyal, ginagamit nating salita na alam natin ang kabuuan. No, wag natin tignan yung maliit na bagay. Last time, may ginamit akong salita sa ating paksa, the infinity of God. At ang aking pagkakasalin doon sa infinity, kawalang hangganan. Kawalang hangganan. Sapagkat pagka ginamit ko yung walang hanggan, tumutukoy pa rin sa eternal, yung likas ng Diyos. Pero pag ginamit ko yung kawalang hangganan, tumutukoy ito sa attributes of God. Kawalang hangganan ng kanyang pag-ibig, ng kanyang biyaya, ng kanyang kahabagan. Pwede na gamitin natin yung walang hanggan. Pero ibig sabihin, yung pag-ibig ng Diyos, kailanman, bagamat ito'y walang hanggan, patuloy ito, walang hangganan, walang boundary. Yun ang ibig sabihin. At hindi ako gumagamit ng Tagalog na wala akong basis. Sapagkat pagdating po sa tao, finite, ibig sabihin, may hanggan. Pero ginamit ko yung kawalang hangganan mula sa finiteness. Finiteness, ibig sabihin, walang hangganan. So pag kinumpara natin doon sa infiniteness of God, yung walang hangganan magiging kawalang hangganan. Madaling intindihin sa Tagalog yan. Kaysa sabihin ko lang sa inyo, the infinity of God, the infinity of God. Ano yun? So mas maigi na huwag tayong tumingin pag tayo pina-observe ang kaganda ng kahoy, huwag tayong pumunta doon sa balat at yun ang busisiin natin. Dahil hindi natin makikita yung big picture. Sa akin po, gumagamit ng salita para makita natin yung big picture. Hindi ako gumagamit ng mga maliit na salita para iligaw ang nakikinig. So yung pong maliit na bagay, kung tawagin yan, technicalities. Sana wag tayong tumuon sa technicalities, kundi kunin natin sa big picture. Sapagkat Pharisee lang gumagawa ng technicalities. Yung utos ng Panginoon ng katwiran, ng kahabagan, ang mga Pharisees tumutukoy sa maliit na bagay. Pati sa ikapo. Ang tinitingnan nila, pati anis, yung maliit na doon sila nakatutok na dapat sundin. Pero hindi na nakikita yung kabuuan ng utos ng Panginoon, be merciful, be generous, pero hindi sila naging generous sapagkat masyado silang dogmatic o extreme sa maliit na bagay. That is technicalities. Kunin natin ang big picture. Kaya hayaan yung gamitin ko ang salitang Tagalog na alam natin. Halimbawa yung maliit. Alam natin, small sa English. Pag sinabing pinakamaliit, the smallest. Pero po, pag sinabi natin, nagpapakaliit siya, wala na sa English yun eh. Wala nang dictionary sa English, nagpapakaliit. Tayo, alam natin, tumutukoy sa ating pagpapakababa, tumutukoy sa ating attributes. Maliit, tumutukoy, noun yan, tumutukoy sa isang bagay. Pero pag nagpapakaliit, tumutukoy tayo doon sa ating katangian. Nagpapakumbaba. So yun po ang nais kong linawin sa atin para makita natin ang big picture. Huwag natin tignan yung maliit, yung mga teknikalidad. Para hindi mangyari niyan. Kasi pag nakatuon tayo, hindi natin naunawaan yung kabuuan. Okay? So ngayong umaga, dumako tayo sa
the Trinity of God. Ang tatlong persona ng Diyos na marami pong nagdi-discuss nito, mga theologian talaga magagaling. Pero hayaan niyong gamitin ko ang mababaw na pananalita lamang, yung abot kaya ng sambahiyang Pilipino, may pinag-aralan man o wala. Okay, yun ang ating layunin na lahat ay mapatibay. No? So, Trinity sa Bible, wala tayong makitang salitang Trinity sa Bible. Pero yung konsepto nito, nakikita natin na mayroong tatlong persona. Tulad sa Bible, wala tayong makitang lolo at lola. Pero yung konsepto nito, nakikita natin. Ang ama ni Jacob ay si Abraham. Alam natin, di ba? Si David ay anak ni Abraham. Alam natin na hindi siya direktang anak, kundi apo, kaapo-apuhan. Nandyan yan sa Bible. Wala lang yung salitang apo na sinasabi. So itong tinutukoy natin, mga kapatid, na pag-aaral, ito'y pagpapatibay pa rin ng ating buhay. Ano bang kaugnayan ng Trinity sa atin? Ano ba ito? Di ba't kailangan lang yan sa mga theologian, sa mga pastor lang, sa mga nag-aaral sa Bible school, para ang mga pastor alam nila ang doktrina na sa ganun, pagka sila'y nag-preach, hindi maliligaw ang lahat ng mga nakikinig. Not necessarily na yung pinag-aralan ng pastor sa Bible school, ituturo din sa mga tao, kundi ituro yung application, yung pamumuhay. So, ito pong Trinity, gaya ng isa sa mga ikuquote ko lang na isang theologian, si A.H. Strong, sa kanyang libro na Systematic Theology, binasa ko ito doon sa page 144. Ito yung magagaling. Pero gagawin ko po na magaan sa atin. Ang sabi niya, ang Trinity ng Diyos o ang tatlong persona ng Diyos ay maipapaliwanag sa ganito. Dito hindi ko gaanong maunawaan din ito. Sa isang Diyos, mayroong tatlong persona. Malinaw yon. Isa lang ang Diyos, pero may tatlong persona. At ang tatlong personang ito ay magkatimbang. Ibig sabihin, pantay sila. Walang nakakalamang sa kanila. Magkatimbang, pantay. At ang tatlong personang ito ay iisa. Now, mayroon ba tayong, wala pala tayong, okay lang, ito-drawing ko na lang sa dito, no? Para maintindihan natin. So ito po ay napaka-importante sa atin pagdating sa ating kaligtasan, pagdating sa ating pamumuhay bilang Kristiyano, gaya ng aming napag-aralan ngayon sa morning devotion, na ang Diyos po ang siyang naghahari sa atin. Pero paano tayo maghahari ang Diyos sa atin? Meron din tayong katungkulan. Yun yung elemento na hindi natin gaanong mayakap, na ang Diyos, ang soberanong Diyos, pero ang tao rin ay kumikilos. Maging sa ating kaligtasan, kapwa Diyos at ang tao ay mayroong katungkulan. Pero sa kabuuan, Diyos lang talaga ang gumagawa. So ito pong Trinidad, napakalinaw. Hindi ko na po pahabaan pa ang introduction natin. Hatiin natin ito sa tatlong bahagi. Una, bawat persona, Diyos. Okay? So yung unang talakayan natin, yung persona ay Diyos. Ikalawa, bawat persona ay pantay o magkatimbang. Huwag natin itong bigyan ng pagkakamali. Sapagkat pagdating po sa Kristyanismo, mga kapatid, talakay ko muna tatlo. Bawat persona ay may pagkatangi. No? So, ang persona ay Diyos, magkatimbang, may pagkakatangi, specialties about isa sa kanila. Pagdating po sa doktrina bilang Kristiyano, tatlong mahalagang bagay ang dapat huwag magkaroon ng question sa buhay natin. Okay? Unang-una, Trinity. Okay? Yan po ay dapat huwag pong mangyari sa atin yan na magkaroon ng pagkakaiba. Pagdating sa salvation, no? Yan ang dapat
tama ang ating paniniwala dyan. At lalo na kay Jesus. Pagka si Jesus ay tao, yan pong grupong yan ay kulto. Pagka ang Diyos ay iisa lang, yan po ay kulto. Kaya Diyos, kaligtasan at si Jesus, dapat magkaisa tayo. Anumang grupo nila, anumang denominasyon nila, pero naniniwala sila sa tatlong ito, na hindi, walang pagbabago, kapatid natin yan kahit saan pa silang iglesia. Okay? So una, tingnan natin, ang tatlong persona ay Diyos. At ito'y patunayan natin sa banal na kasulatan, hindi sa ating isipan, no? Hindi sa ating kaalaman, tapos gagamitin natin ang Biblia para lumabas na parang biblical. Kung tawagin yan sa homiletics, yan po ay exegesis. Galing sa isip ng tao, gagamitin ng Biblia para maging biblical. Exegesis tayo. Mula sa Biblia, papasok sa tao, at ipapangaral. Yan po yung exegesis, yung po yung dapat pangangaral. So dito po, patutunayan natin sa salita ng Diyos na ang tatlong persona, bawat persona ay Diyos. Una-una, tumingin tayo sa Ama. Alam natin, tanggap na natin ang Diyos ay, ang Ama ay Diyos. John 6:27, mga karaniwang talata na ating laging nababasa, ang sabi, huwag kayong magsumikap ng dahil sa pagkaing nasisira, kundi dahil sa pagkaing tumatagal para sa buhay na walang hanggan na ibibigay sa inyo ng anak ng Diyos, sapagkat sa Kanya inilagay ng Diyos Ama ang Kanyang tatak. Makita natin si Jesucristo, may Diyos Ama na nagbigay ng tatak kay Jesucristo. So magkaiba yon. Alam natin, ang Ama ay Diyos. Hindi natin pagtalunan yan. Yan po ay alam na natin. Diyan po nababatay ang ating pananampalataya. 1 Peter chapter 1, verse 1 to 2. Si Pedro na apostol ni Jesucristo sa mga hinirang na nangingibang bayan na nasa pangangalat sa Ponto, Galacia, Cappadocia, Asia at Bithynia, pinili at itinalaga ng Ama. Nakita nyo, ang Ama ang nagpili sa atin, ang Ama ang nagtalaga sa atin, ibig sabihin siya ang naglalaan sa atin kung paano tayo. At ang sabi, at ginawang banal ng Espiritu upang sumunod kay Jesucristo at mawisikan ng kanyang dugo, biyaya at kapayapaan nawa ang sa inyo'y sumagana. Kaya nga pagdating po sa Trinity, kung ang ating salvation ay hindi po Trinity, kulto ang paniniwala natin, wala tayong kasiguruhan ng kaligtasan. Sapagkat Diyos po ang nagtalaga, ibig sabihin umibig sa atin before the foundation of the world. Siyang nagtalaga sa atin, siyang pumili sa atin upang maging masunurin sa banal na Espiritu, no? Upang gawing banal na Espiritu, nang sa ganun tayo'y sumunod kay Kristo. Tatlo palagi yan. So, wala pong question pagdating sa Ama. Siya po ay Diyos. Din ikalawa, tanggapin natin ng anak ay Diyos din. Well, hindi ko dapat sabihin yung Diyos din. Pero yun ay salitang preposition ba tawag yan? Pandugtong bilang para pagkaisahin o pagkumparahin ang Ama at ang anak na siya ay Diyos. Pero dapat ang anak ay Diyos. No? Tanggapin natin na ang anak ay Diyos. Halimbawa, sa John 1:1, alam natin ito. Tanggap na natin ito sa tagal ba na nating pangangaral, di ba? John 1:1, sa simula ay ang salita, at ang salita kasama ng Diyos, at ang salita ay Diyos. Mamaya ipapaliwanag pa natin yan. Ang salita ay Diyos. At ang sabi sa verse 14, sino itong salitang ito? Ang sabi sa verse 14, at naging tao ang salita. Okay, alam na natin kung sino yun. At tumahang kasama natin. Nung sila mga apostol, kasama nila si Jesus. Oh? Nagministeryo yung 3 taon. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng sa tanging anak ng Ama, puspos ng biyaya at katotohanan. At makikita natin sa susunod, halimbawa sa verse 17, na pinakilala kung sino ito. Ito ay si Jesucristo.
So sa dalawang talatang ito ay tumutukoy kay Jesus. John 1:1, John 1:14, siya ay Diyos. Ngunit sa pagpapatuloy, John chapter 9 verse 5, sa pagpapatuloy ni John de Balavid sa kanyang sulat, nagpapatunay siya. Ang sabi pa rito, habang ako'y nasa sanlibutan, ako ay ang ilaw. Tama ba ako? Mali ako ng pagkakatype. Tama ba? Ako ang ilaw. Oo nga. Pero ang gusto kong tukuyin doon na siya yung dakilang Diyos. Mali ang pagkakatype ko. Sorry. Pero nagpapatunay doon na itong si Jesus nagpapayag na siya ang nag-iisang Diyos o dakilang Diyos. John 10:29. Tuloy tayo. Ang sabi sa John 10:29, ang ibinigay sa akin ng aking Ama, nagsasalita si Jesus, ay higit na dakila kaysa lahat. At walang makakaagaw ng mga ito sa kamay ng Ama. Ibig sabihin, sinasabi ni Jesus Christ na yung kapangyarihan ng Ama ay talagang sukdulan. Walang makakaagaw sa kanyang kamay pagka ikaw ay nasa kamay na ng Ama. Ako at ang Ama ay iisa. So, mismong si Christ, sa kanyang, hindi man niya sinabing ako'y Diyos, pero yung konsepto rito may kita natin, inaamin niyang iisa sila ng Ama. At yan ay isang karumal-dumal o kasuklan-suklan sa panahon ng mga Hudyo, kaya binabato si Jesus Christ sapagkat umaangkin siyang Ama. Sa mga Hudyo, hindi man lang magbanggit yung Jehovah o yung YHWH. Yan ay kalapastanganan. Kaya nilagyan nila ng vowels yung consonant na 4 para mabanggit lang nila ang pangalang Jehovah o Yahweh. Ngayon, may kita natin, mayroon pa bang lilinaw dito ng mga talata? Ilan lang yung nakita natin, pero napakarami sa buong Biblia na ang anak ay Diyos, ang Ama ay Diyos. Ngayon, tanggapin naman natin ang banal na Espiritu ay Diyos. Tignan natin sa pangyari noong lumaganap ang Kristyanismo, no? Dumami ang Kristiyano dahil sa pangangaral ng mga apostol after ng resurrection ng Panginoon. At sila ay pinag-uusig, pinalalay sila sa kanilang tahanan, sa kanilang lupain. So wala silang tahanan, wala silang makain. Kaya nagkatipon-tipon sila at umaasa sila sa mga kapatiran na nagbebenta ng lupa. At ang mga apostol ang namamahagi nito. So nandun yung pagkakaisa. Hindi yun magiging nating batayan na unity dahil ito ay persecution. Pero dapat talaga nagkakaisa ang Kristiyano. Pero may nangyari, yung mag-asawa, si Ananias at si Zafira. Diba? Sila ay nandaya sa iglesia. Gusto nilang, sa tingin nila, hangaan sila ng mga tao. Pero at the same time, yung kanilang pagpapakita ng tulong, kumikita rin sila. No? Kaya ang sabi rito sa Acts chapter 5 verse 3-4, ang sabi ni Pedro kay Ananias, Ananias, bakit nagpadaig ka kay Satanas at nagsinungaling ka sa Espiritu? Sinabi, nagsinungaling sa Espiritu. Okay? At itago ang bahagi ng pinagbilhan ng lupa. Kaya ang sabi sa verse 4, nang ito'y hindi pa nabili, hindi ba iyon ay nanatiling iyo? At nang may pagbili na, hindi ba nasa iyo ring kapangyarihan? Kung ito'y bibigay mo o hindi. Bakit inisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Ibig sabihin, kumuha ng kalahati. Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. So, antecedent ng Diyos ay doon sa verse 3, Espiritu Santo. Kaya ang Espiritu Santo ay Diyos. Diyos itong Espiritu Santo. So, walang pagkakaiba ang pagsisinungaling sa Espiritu Santo at sa Diyos. Sa Diyos ka pa rin nagsisinungaling. Well, lahat tayo nakagawa ng kasinungalingan. O sinasadya nating gumawa ng kasinungalingan sa magandang intensyon. Right? Pero hindi pa rin tama yon. Sa mundo, ito ay pinapalabas na mabuti, white lies and black lies. Pero lahat ay lies.
kaya hindi pa rin mabuti. Kaya bilang Kristiyano, habang tayo hinuhubog, bawasan na natin ito. Bawasan natin. Bakit? Kasi ginagawa talaga natin eh. Bawasan natin magsinungaling sapagkat hindi tayo nagsisinungaling sa Espiritu Santo, kundi tayo nagsisinungaling sa Diyos. Sapagkat mismong ang Diyos nakatira sa atin, si Jesus Christ, ang nakatira sa atin. So ngayon, sa kabuuan, tignan natin ang tatlong ito pagdating sa creation at pagdating sa salvation. No? Dito pa rin tayo, tatlong persona ay Diyos. Basahin natin ang Genesis chapter 1, verse 1 to 3. Sino mabasa? Sige, pakibasa. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void. And darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. Pansinin ninyo, tatlo yung binanggit dito, di ba? Ang sabi roon, sa pasimula, nilikha ng Diyos. Okay? Verse 2, ang banal na espiritu ay nasa kumikilos sa ibabaw ng kadiliman. At ikatlo, sa verse 3, ang Diyos nagsalita. Salita. Sino yung salita? Alam natin yon. Ngayon, makikita natin, sa simula pa lamang, sa paglikha, ang Diyos, kasamang banal na espiritu, at ang salita, nilikha ang lahat ng bagay. Pero tandaan natin, yung sinabi dito sa verse 1, and God created, yung God dyan, is a singular. Singular siya. Pero, grammatically, plural. Dahil sa Hebrew word, God, pag sinabing singular, God, yung nag-iisa, El ang tawag. El. Pero pagka ito'y tumutukoy na sa tatlong persona o maraming persona sa Diyos, may karugtong na Him. Yung Him, Elohim, plural yun. Single siya, pero grammatically plural. Tulad ng city, singular. Pero pag sinabing cities, marami. Di ba? God is one. Pero Him, Elohim, plural. Kaya masabi nating mayroon diyang tatlong persona. At nakita natin, ang Espiritu Santo kasama dyan, magkahiwalay sila. At yung salita, sinabi rin ng isang Diyos. Nabalik tayo sa John 1:1. John 1:1 hanggang 3. Ganito ang pagkakasabi. Sa simula, sino daw? Ang Diyos. Okay? Ang salita. At ang salita, kasama ng Diyos. Di ba may pagkaugnayan dito? Ang sabi ni John dito, sa simula, ibinabalik tayo sa Genesis 1. Na in the beginning, God, nandun. Pero dito, mas detalyado. Sa pasimula, ay ang salita. At ang salita, kasama ng Diyos. At ang salita ay Diyos. Now, verse 2. Sa simula, kasama na siya ng Diyos. 3. Lahat ng mga bagay ay nilikha o ginawa sa pamamagitan niya. Bakit sa pamamagitan niya? Dahil sa iyong salitang sinabi ng Diyos, and God said, let there be light. Sa pamamagitan niya, nalikha ang lahat. Ang sabi diyan. At kung wala siya, hindi nagawa anumang bagay na ginawa. Nakuha nyo? So ito yung napakalinaw ng pagpapaliwanag ng Elohim. Dito, in the beginning was the Word.
That beginning is the beginning of creation sa Genesis 1:1. Okay? Dapat nating intindihin yan. Na ang salita ay Diyos at walang anumang bagay na nalikha kung wala ang salita. Balik ulit tayo sa Genesis 1:1 para liwanagin ito. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Dito, ipinapakita rito ang paglikha ng Diyos sa langit at lupa. Doon sa John 1:1, ipinakita ni John kung sino yung salita na kasama ng Diyos na walang bagay na hindi nalikha sa pamamagitan niya. Pero tanda natin, ibig sabihin hindi nabanggit ang Banal Espiritu ron, pero sa Genesis 1, kasama, sapagkat sa isang Diyos, Elohim, kasama ang Espiritu. Ngayon, dinitalye rito sa verse 2 sa Genesis 1:1. Ang lupa ay walang anyo at walang laman at binalot sa kadiliman ng kalaliman, samantalang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng mga tubig. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag at nagkaroon nga ng liwanag. Walang bagay na malilikha kung wala si Jesucristo na Diyos na tagapaglikha. Napansanin pa natin ilang mga talata na bumabanggit sa Elohim. Hindi lang Elohim. Halimbawa, Genesis chapter 1 verse 16. Nilikha ng Diyos, Elohim, ang dalawang malaking tanglaw. Ang malaking tanglaw ay upang maghari sa araw at ang maliit na tanglaw upang maghari sa gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Bakit hindi dinitalye ang tatlong persona? Nakadetalye ito sa context. Verse 1, 2, and 3. Kaya pagdating doon sa kanyang mga gawa, unawa na natin that God is Elohim, plural. 3 in 3 person. So, yan po yung nagpapatunay na dapat nating tignan. Verse 26 hanggang 27. Tignan nyo. Sinabi ng Diyos, anong Diyos yan? Elohim. No? Lalangin natin. Lalangin natin. Let us. So, binanggit na naman na sila ay plural. Let us. Ang sabi, lalangin natin ang tao at sa ating larawan. Ayon sa ating wangis at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa impapawid, sa mga hayop sa buong lupa at sa bawat kumagapang sa ibabaw ng lupa. Ang sabi diyan, ang Diyos, Elohim, nagsalita, lalangin natin. Pinapakita na naman dito na sila ay in 3 person. May nagsasabi na ang kasama ng Diyos diyan ay anghel. May doktrinang ganon. Pero hindi tayo nilikha ayon sa wangis ng anghel. Bakit? Ano ba wangis ng anghel? Wala siyang katawan like us, na mayroong flesh and blood. Walang anghel na may dugo, sapagkat wala pong laman at dugo makakarating sa langit. Tayo yun kapag tayo na-resurrect na. Hindi anghel yun, sapagkat hindi tayo nilikha ayon sa wangis ng anghel. Tsaka ang anghel, created din sila ng Diyos. At tayo, nilikha ng Diyos, ibinigay ang kanyang eternal life sa atin. Nung hingahan tayo sa ilong, Genesis 2:7, isinalin sa atin ang buhay. At ang buhay na yan, wala pong kamatayan yan. Pero may dalawang patutunguhan. Kung ang buhay na ito ay pinanatili mo sa kasalanan, sa impyerno bagsak, pero wala kang kamatayan doon. Araw at gabi magdurusa ka. Kung paano mong nararamdaman yung init dito habang buhay ka pa, sa laman, napapasok ka, doon ganon din. Tutusukin ka rayo, masakit din lahat ng pagdurusa sa impyerno, pero hindi ka mapupugnaw. Hindi ka mauubos, kaya ang pagtitiis mo walang hanggan. Eternal death, eternal separation from God. Gusto mo ba yun? Pagdating naman ko ikaw ay talagang Kristiyano, darating ka doon sa langit, walang kamatayan din, eternal bliss naman, kagalakan. No? Lagi tayo nagpupuri. Anong fuel natin? Bakit tayo nagpupuri? Yung pong infinity of God
nagpapakilala pa siya. Habang tayo nagpapakilala, parang nagagatungan ang ating kagalakan sa pagpupuri sa Kanya. Kaya walang hanggan ang pagpupuri sapagkat the infinity of God, kawalang hangganan. Tuloy-tuloy pa rin ang Kanyang attributes na ating mauunawaan. Dito lang, kapag tayo nakakaunawa na ng karakter ng Panginoon, talagang nagpupuri tayo. Yun ang kagalakan na dapat nating tandaan. Genesis 3:22. Sinabi ng Panginoong Diyos, mayroon ng kasama, Panginoong Diyos. Okay? So, ano ibig sabihin ng Panginoon? The everlasting existing one. Tumutukoy na ito sa attributes, sa kanyang mga gawa. Dito nababase yung ating pagpupuri at pagsamba. Jehovah Rapha, Jehovah Jireh, di ba nakaraan? Na walang katapusan siya, yung healer natin, walang katapusang healer. Yun ang gawa ng Diyos, the Elohim. No? So, sinabi ng Panginoong Diyos, tignan ninyo, ang tao'y naging parang isa na sa atin, na nakakilala ng mabuti at ng masama. At ngayon, baka iunat ang kanyang kamay ay pumitas din ng mga bunga ng punong kahoy ng buhay at kumain at mabuhay magpakailanman. So nakita nyo, nakaraan, nung hindi pa magkasala, eternal ang buhay natin with eternal soul. Pero ngayon dahil sa kasalanan, mamamatay na yung ating katawan. Kaya hindi pinatutulan ng Diyos na nandun pa rin ang tao sa paradise para makakain doon sa puno na nagbibigay ng eternal life, sapagkat magdurusa ang tao sa kasalanan kung nasa langit. Walang kasalanan sa langit, pupunta. So kailangan talaga siyang hadlangan doon, lagyan ng anghel na may espada at binabantayan, at walang makakapasok kanino man. Pero yan ay nangyari, si Kristo ang gumawa ng daan para ang tao ay makapasok sa eternal bliss. Amen? So yun ang pangako sa atin. So yan po ang ilang pagpapatunay tungkol po sa tatlong persona, tatlo sila pero Diyos. Sila po ay Diyos. So, paano natin ito may papaliwanag? Kahalagahan po natin sa ating kaligtasan as Christian, true Christian. Kahit na sabihin natin ikaw ay isang Kristiyano lamang na tumatanggap, pero ang pinaniwalaan mo ay yung doktrinang ito, still you are true Christian, true believers. Kaya masabi natin, kung ito'y mapanindigan natin na ang Diyos ay may tatlong persona, yan po ay katayuan ng totoong Kristiyano. Ikalawa, na ang bawat persona ay ganap ng Diyos magkatimbang. Pag yan po ang hawak natin, totoong Kristiyano ka. At ikatlo, mayroon lamang isang Diyos. Pag yan tatlong yan, sa ating kaligtasan, pinanghawakan natin, you're a true Christian. Kaya even in Catholic, kahit sa mga Katoliko, mayroong naniniwala dyan. Sapagkat ang Katoliko, hindi sila kumukontra sa Trinity. Dinadagdagan lang nila, pati si Maria na eh. Yun ang ibinaon ng mga Katoliko sa ating mga magulang, na ang Trinity, Jesus, Maria, Jose. O, di ba? Di ba pag nagugulat kayo, yun ang doktrinang lumalabas sa inyo. Jesus, Maria, Jesus. Yung kasi tinanim ng mga Kastila sa atin. But, ang totoong Trinity, God, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Hindi Jose Maria. Pero naniniwala ang Catholic dyan. Kaya naniniwala ko, mayroong ligtas doon. Kaso nga lang, sila'y nagdurusa sa doktrina ng iglesyang ito. Pero kung sila'y tao ng Diyos, ang Diyos kasi ang pumipili at nagtatalaga, tatawagin talaga by the gospel. Kaya wag tayong manghinawa na mag-share sa mga Catholic na yan. Kakalungkot lang yung mga matatanda talagang namatay, mga deboto talaga. Wala tayong magawa. At alam natin, ang Diyos ang nagtatakda ng buhay. At ang Diyos ay kumukuha pa rin ng righteousness doon sa mga namatay na tumanggi sa Kanya. Right? Kaya hindi po nang hinayang. Nalulungkot lang ang Diyos sa kamatayan ng masama.
Kaya ang layunin niya magsisi at tumalikod sa kanilang kasamaan. Tulad ng Jehovah's Witness. Trinity rin sila. Naniniwala sa Diyos Ama. Naniniwala sa Espiritu Santo. Naniniwala sila kay Jesus, pero maliit na Diyos. Anumang doktrina na nasasalungat ang Trinity, that is called Iglesia ni Cristo. Naniniwala sila sa Ama, kay Cristo ay tao lamang. Again, that's God. Eli Soriano, kung mahilig kayo, tigilan nyo na ang pakikinig dyan. Si Eli Soriano, naniniwala siyang maraming Diyos. Maraming Diyos. Hindi lamang Diyos Ama. Maraming Diyos. At ang Diyos, si Jesu Kristo ay tao lang. Para siyang alkansya na hinuhulugan ng Diyos, Espiritu Santo. Kaya si Kristo ay tao na nagtataglay ng Diyos. Again, that's kultur yan. Kahit ano pang magandang paliwanag, pero maliban sa tatlong ito, pagdating sa church, pagdating sa baptism, ay may kanya-kanyang paniniwala tayo dyan. Pero ang totoong mga Kristiyano, like us, halimbawa Reformed Baptist Church, nagtuturo talaga biblically when it comes to baptism, the church, ano pa mang ibang mga bagay, pero may pagkanya-kanyang mga paniniwala dyan. Tanggapin pa rin natin silang brethren kung yung tatlong ito ay kanilang pinangawakan. Pero lihiwalay sa tatlong ito, ano man ang paniwala nila sa iba, lahat kulto na yun. Tulad ng Sabadista. No? Hindi natin dapat tanggapin yun. Kaya sa ating pong paniniwala sa Diyos, tatlo pa hawakan natin. Ano yung una? May tatlong persona. Bawat persona ay ganap ng Diyos at mayroon lamang iisang Diyos. Yun ang ating pinangwakan when it comes to God. Then ikalawa, bawat persona ay magkatimbang or pantay. At hindi patunayan ito sa banal na kasulatan na sila po ay magkatimbang. Basahin natin muli ang 1 Peter chapter 1 verse 2. Pinili at itinalaga ng Diyos Ama. Okay? Yun po yung foundation o basis ng ating kaligtasan. Hiwalay sa katotohanan ito, hindi ka masabing ligtas. Kung ang kaligtasan mo ay through your good works, kaligtasan mo ay nagpa-miyembro ka sa isang iglesia, kaligtasan mo ay miyembro ka ng isang malaking grupo na wala kang kaunawaan dito, only truth can set you free. Katotohanan lang ang siyang makapagpapaliwanag sa atin ng ating tunay na kaligtasan. Dito lang sa verse 2 na ito, napakalinaw na. Ang sabi, pinili at itinalaga ng Diyos Ama. Sino raw ang pumipili at magtatalaga? Diyos Ama. Sa anong layunin? Ginawa ng banal ng Espiritu. Ginawang banal. Sino nagpapabanal doon sa pinili tinalaga ng Ama? Ang Espiritu. Bakit po ginawang banal o ginawang born again? Binanal, born again, ano raw? Upang sumunod kay Hesus Kristo. Sumunod means sumampalataya kay Kristo and obey Jesus Christ. Yun po yung kaligtasan natin. Ang Ama ang pumipili, umiibig, magdalaga, at ang Espiritu ang nagpabanal sa atin, nagsilang sa atin sa bagong kapanganakan upang tayo'y sumampalataya at sumunod kay Hesus Kristo. Kaya nga ang isang Kristiyano, kung wala pong pagbabago kanyang buhay, pagsunod kay Kristo, either ikaw ay weak Christian or you are not a Christian. Maring mahina ka dahil hindi mo kilalang Diyos. My people perish for lack of knowledge. Pero ito po napakalinaw. Magkatimbang po sila sa kaligtasan, even in the creation. Kung wala pong isa sa kanila, wala pong creation.
At kung wala po isa sa kanila sa ating kaligtasan, walang kaligtasan. Kaya nga ang isang Kristiyano totoo, makikita natin ang pagkamasunurin, pagmamahal kay Kristo at pamumuhay kabanalan. At kaya mayroon tayong pag-aaral para tayo ukawin sa ating totoong pagkatao bilang Kristiyano, nang sa ganon, atin ang talikuran ang ating mga paghihimagsik, ang gawa ng laman. Kaya kailangan tayo ay bumabanal. For without holiness, no man shall see the Lord. Hindi mo talaga makikita ang Diyos sapagkat sa simula pa lang, hindi ka talaga Kristiyano. Hindi lahat ng tumatawag sa akin Panginoon ay pagbubuksan ng langit, kundi lamang sila lamang yung gumagawa sa kalooban ng Ama. At anong kalooban ng Ama? Trust His Son and obey Him. Yun ang kailangan. So makita natin, dito lang sa 1 Peter chapter 1 verse 2, nakita natin pagkatimbang ng tatlo. Lahat ng tatlo sa Diyos may bahagi sa kaligtasan. Yung umibig sa atin, kahit tayo makasalanan, kahit tayo kriminal, kahit tayo grabe pagkapusakal, kanyang ipinakita ito, ang kanyang pag-ibig sa atin, na isinugo ang kanyang pinakamamahal na anak upang si Kristo ang mamatay, tumubos sa atin. Hindi tayo kaibig-ibig ng Diyos, pero sa kanyang pag-ibig, sinugo niya si Kristo upang tayo ay kanyang iligtas. Nang sa ganon, ang katwiran na Kristo ang makikita sa atin at hindi ng ating kasalanan. Romans 5:8, right? Ito ang pag-ibig ng Diyos. Sabi niya doon sa Romans 5:8, na isinugo niyang kanyang bugtong anak upang mamatay para sa ating kapakanan. Yun po ang sinabi. Kaya tayo pinili ng Diyos Ama, nilinis ng dugo ni Kristo, at patuloy na binabanal ng banal na Espiritu. Kailangan nating maging obedient dyan. Manahimik na tayo sa ating gustong kasalanan. Hindi na tayo dun eh. At yung kasalanan natin, yun ang nagpapahirap sa atin unti-unti. Parang anay yan eh sa buhay natin. Napakaganda ng bahay mo, bonggalo, kagagawa lang. Pero hindi mo namamalayan, may naiiwang anay sa ilalim. Sa loob lamang ng 2 buwan, hirap ka na. Nagiging hungtag ng bahay mo hanggang sa ito'y tuluyang bumagsak. Yan din ang buhay Kristiyano. Pero salamat sa Diyos sapagkat sa pamagitan ng Diyos, 7 beses man tayo bumagsak, 7 beses niya tayo ibabangon. Natawa ko kanina pagbukas sa TV, sa Channel 7, yung mayroong interview kay yung Miss World natin, Pilipinas, si Maureen. Kinuwento niya yung buhay niya. Sabi niya, huwag tayo mawalan ng pag-asa. Sapagkat sa pamamagitan natin, magagawa natin yung pag-asa. 7 beses ka man bumagsak, babangon ka rin sa iyong sarili ng 7 beses. Wow! Ang gandang pagka-quote sa Bible Pero out of context, kaya nagiging makasarili. Nakita nyo? Hindi lahat ng gumagamit at nagbabanggit tulad ni Pacquiao. Pastor siya, pero grabe kung... Aywan ko ayaw ko na magbanggit tungkol dyan. Mga kapatid, hindi lahat nagsasabing, Lord, Lord. Kundi yung mga nababawasan, nawawala yung mga ugalit pananalita ng mundo. Yun po yun. Nagdurusaya yung ating espiritu kapag tayo po ay may kinakampihang kandidato, mga kapatid. Pero natutuwa yung laman natin. Dapat natin tandaan yan. You are a new creation. Tingnan natin sa bautismo. Timbang pa rin sila rito, Matthew 28:19. Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak, 28:19, at ng Espiritu Santo. Na marami pong nagiging Kristiyano sa maling doktrina,
Kaya pati bautismo nila, mali rin. Hindi in the name of Jesus, kundi in the name of their pastor. In the name of their baptizer. Tanda natin, hindi bautismo nakapagliligtas. Binabautismohan ka dahil kino-confirm lang ang iyong kaligtasan, gawa ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. So therefore, your baptism must be, dapat kumpirmado sa iyong salvation. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Yung kay John the Baptist, yun ay forgiveness of sin. Yung bautismo sa tubig, yan ay forgiveness ng sin sa panahon ni Pedro, ni Bautista. Pero sabi niya, kasunod ko, babautismo kayo sa Espiritu at apoy. Pag sinabing baptismo sa tubig, totoo yun, talagang may forgiveness. Pero how long? Hanggang saan? Dapat nilang matanggap yung eternal life. At yan ay kay Kristo. Kaya pagdating po sa gospel preaching na, hindi na po receive Jesus Christ, kundi believe in the Lord Jesus Christ and be baptized for the forgiveness of your sin. Hindi po magkasaliwa si Juan at saka si Jesus Christ. Si Jesus Christ lang ang fulfillment. Kaya kung totoo kang Kristiyano, tandaan ng iyong kapatawaran na magpabautismo ka. Pagpabautismo ka, ayon sa tanda ng kaligtasan mo, Father, Son, and Holy Spirit. So yung baptism mo must be Father, Son, and Holy Spirit. Ngayon, kung pabautismo ka dahil hindi mo alam, ibig sabihin nun, ba't ka nagpabautismo? Naligo ka lang. O binuhusan ka lang. Winisik ka lang. Tulad ng bata, pag bininyagan, alam ba ng bata yun? Hindi alam. So paglaki nun, sasabihin, ay, pinabautismo mo nanay ko. Ako'y Kristiyano na. Kawawa naman yung bata. Mamamatay siya at mapapahamak sa ganung paniniwala. So nakita natin sa bautismo, sila po ay pantay, sila ay magkatimbang. Tignan natin sa benediction. Benediction. 2 Corinthians chapter 13 verse 14. Ganito ang sabi. Ang biyaya ng Panginoon sa Kristo. Kaninong biyaya? Pero madalas natin sinasabi, biyaya ng Diyos. Ano ibig sabihin ng biyaya ng Diyos? Biyaya ng Elohim. Okay? Pero kung ating detalye, kay Jesucristo yun. Sapagkat siya yung nagbigay ng buhay eh. Biyaya eh. Siya yung nagligtas, siya yung nagpatawad sa atin, wala tayong ginawa. Pero dahil tayo po ay naniniwala, there is only one God, but in three person, kaya pag sabing biyaya ng Diyos, automatic yon. Pero dito, dinitalye, ang biyaya ng Panginoong Hesus, ang pag-ibig ng Diyos. See, nakita niyo, pag-ibig means, siya ang pumili, siya ang nagtalaga sa atin before the foundation of the world. Siya yung umibig sa atin in spite of our wickedness. So, ang biyaya ng Panginoon sa Kristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikisama ng Espiritu Santo. Meaning to say, the love of God and the redemption of Christ in-apply sa atin ng banal na Espiritu sa born again. Kaya tatlo po silang persona magkapantay. Maging sa benediction. Kaya nga, ang benediction ng mga kapatid, halimbawa may umalis, karamihan mga artista, ano po, okay, bye-bye, I will pray for you. I will pray for you. Bakit? Sasagutin ka ba? Hindi. Sinasabi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon ay pakikinggan. Kristiyano, huwag kayong mahiya. Magbigay ng inyong benediction. That is grace sa mga tao, kapatid, anak natin na maalis. Every morning, maalis na ako. Pagpalain ka ng anak. Pagpalain ka ng Diyos. Mag-iingat ka. Biyaya ng Diyos, sumama sa iyo. Huwag natin itong panghinayangan. Huwag natin ipagkait sa ating mga anak na ibigay ito dahil ang Diyos talaga totoo sa ating benediksyon. Ginagabayan niya ang ating mga sa buhay. Ganun katotoo ang Diyos. I will never leave you nor forsake you. I will never deny you. Yan ang Diyos natin. So even in benediction, i-apply natin ito. Apply natin ito. Itong prayer ni Pablo, biyaya, binibigay niya sa lahat ng mga kapatiran, sa mga nagdurusa, mga kapatid na hindi lumalago,
Tulad halimbawa na ang Corinthian, alam natin, dito natin natagpuan yung benediction sapagkat punong-puno ng problema ang Corinthian. Kahit na sila puno ng mga gifts, pero makalaman pa rin. Kaya, yun po. At panghuli, bahagi, bawat persona ay may pagkakatangi. May pagkakatangi. Now, kailang tignan natin ito, pag sinabing pagka-Diyos, yung Godhead, no? Mayroon pong pagkakatangi. Halimbawa, Genesis chapter 3 verse 16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig. Pag-ibig, pagtalaga, pagpili. John 3:16. Okay? Pagpili, pagtalaga, pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Now, sanlibutan po ito, hindi po ito yung system of the world, yung kasalanan. John 3:16? Okay. Yung sanlibutan dito, hindi po yung sistema, yung mundo. Okay? Kundi yung buong nilikha. Yung buong nilikha. Mahal ng Diyos yan. Bakit? Siyang gumawa eh. Genesis 1:31, and He saw that everything was very good. No? Mahal niya yun. Kaso lang sinira ng kasalanan. So, wag natin ipagkamalito, hindi yung sistema. Yung kasalanan ng sistema, gawa ng Satanas yan. Pag-aari ni Satanas yan. Yan ang mundo ni Satanas sa daigdig na ito. At dahil sa sistemang yan, mga tao talaga namang nandyan sa kasalanan. So, anong ginawa ng Diyos? Kanyang sinugo ang kanyang tanging anak. Diyos Ama? Okay? Magkaiba sila. Pero sa isang layunin. Para magligtas. Upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay ng walang hanggan. So tanging sa biyaya ni Jesucristo tayo maliligtas sa pamamagitan ng pag-ibig ng Ama. At ang kaligtasan ito ay ginawa sa atin ng banal na Espiritu nung tayo po ay kanyang ipanganak na muli. Imposible pong maligtas na hindi po ipinapanganak muli. So diyan nakita natin, ang Ama at Anak ay magkaiba sa isa't isa. Iba yung tagapag-anak at sinugong anak. Baga, no? So magkaiba yan. Ang Ama ang tagapagdala, si Jesus ang dinala. Magkaiba sila yan. May pagkakatangi sila. Ang Diyos ang umibig, ang Ama ang umibig, ang Anak ang namatay para sa kanila. At sino mang sumampalataya, walang makasampalataya kung hindi mo na siya isinilang muli sa Espiritu. Gawa ng Espiritu Santo yun. At dahil dyan, nagkaroon siya ng pananampalataya. Sinampalatayan si Jesus at siya'y naligtas. Tingnan natin ang Espiritu at ang Ama ay magkaiba. Maganda sana kung may drawing. Ganito na lang. Sa kanan ko, Ama, bilog. Okay? Sa kaliwa ko ay Anak, bilog. Sa ibaba ay Espiritu. Ang Ama, hindi anak. Ang Anak, hindi Ama. Ang Ama, hindi Espiritu. Ang Espiritu, hindi rin ang Ama. Ang Anak, hindi ang Espiritu. Ang Espiritu, hindi ang Anak. Pero sila ay parehong Diyos. Tatlong persona. Paano sila naging parehong Diyos? Sa gitna, may malaking bilog. Diyos. Ang Ama, Diyos. Ang Anak, Diyos. Ang Espiritu Santo, Diyos. Sila'y iisang Diyos. Okay, so tingnan natin pagkakaiba ng Ama at ang Espiritu. John 15:26. John 15:26. Subalit kapag dumating na ang mang-aaliw, the Holy Spirit, na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, ang Espiritu ng katotohanan na mula sa Ama, siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. So nakita natin, ang nagsalita rito si Jesus Christ. Sabi niya, kapag dumating na ang mga aliw, ang Espiritu Santo na aking susuguin.
Si Jesucristo pala ang nagsusugo sa banal na Espiritu. So sa kanyang biyaya tayo umaasa. At ang Espiritu ay magmumula sa Ama. At ang Espiritu, ang sabi diyan, siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. John 6:63, sabi ni Jesus Christ, ang salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu. At ang Espiritu ang siyang magbibigay buhay. Kaya nga, habang tayo nag-aaral dito, actually wala si Jesus. Right? Wala rin ang God the Father. Sapagkat ang God the Father, hindi talaga siya magpapakita dahil mamamatay ang sino mang ang kumikilos ngayon sa ating upuan, sa ating pagbubukas ng tab, pagbabasa ng Bible, is the Holy Spirit. Banal na Espiritu talaga ang kumikilos sa atin. Kaya malaking pasalamat natin sa Banal na Espiritu sapagkat hindi na kailang bumaba si Kristo para ibangon tayo kapag tayo bumagsak. Ang Espiritu ng Diyos ang nagtatayo sa atin. Ang Espiritu ng Diyos ang nagko-comfort sa atin. Ibig sabihin ng comfort is to come beside. Siya yung lumalapit sa ating tabi kapag tayo po'y nasa kagulanan, sa kalungkutan, sa kapigatian. Tingnan nyo, sinong Kristiyano na namimigati, grabing pamimigati, pero may aliw sa kanyang puso. May pag-asa sa kanyang puso. Banal na Espiritu yun. Pero yung mga taong walang Espiritu, mga kapatid, sila'y talagang namimigati hanggang sa ikamamatay talaga nila. Sa bigat ng problema natin, tayo po'y napagtitiisan ng Diyos because of the Spirit. Masyado tayo matigas ang ulo. Sabi ng bitiwan mo na yan eh. Makakasama na sa iyo yan. Pero sige pa rin, kapit pa rin tayo. Kapit pa rin tayo. So tingin kasi natin yun ang pag-asa natin. So si Jesus ang unang tagapag-aliw sa atin. Pero ang Banal na Espiritu ang siyang pangalawa at siyang active na nag-aaliw sa atin. Kasi tuwing tayo po ay nananalangin, ang Banal na Espiritu po ang nakakalam ng isipan ng Diyos eh. Hindi tayo marunong manalangin, pero kinukuha ng Banal na Espiritu yung totoo nating needs, hindi yung ating wants. Hindi yung wants natin, kundi yung needs. Ang Espiritu Santo ang siyang namamagitan. At ang Espiritu Santo niyang nasa atin, sino? Jesucristo. Gulo, no? Naguguluhan ba kayo? Mabuti na lang. Sapagkat kung hindi kayo naguguluhan, kung nalilito, Diyos na kayo. Tayo po'y nasa proseso ng kaalaman. At ang kaalamang ito ang siyang maglilinis sa atin, magpapalago sa atin. So, sa ating pong pagtatapos, tayo hindi naniniwala sa tatlong Diyos. Hindi tayo naniniwala ron. Right? Sapagkat mayroon lamang isang Diyos. Hindi tayo naniniwala doon. Tulad ni Soriano, maraming Diyos. Hindi tayo naniniwala doon. Polygamy. At ang Diyos nating ito, isang Diyos, nagpapakita sa iba't ibang persona. Ama, pumili sa atin, umibig sa atin. Si Jesus, bumaba, nagpakatawang tao, tayo tinubos sa kasalanan. At ang Banal na Espiritu ang nagsilang sa atin upang yung pag-ibig at katubusan ni Kristo ay mapa sa atin magpasawalang hanggan. That's our God. Kanya nga, huwag tayo magpakaligaw sa iba't ibang aral sa ating kapaligiran. Huwag hayaang pahinain tayo. At yung mga taong nandiyan pa rin nakakapit sa sanlibutan, itulungan natin, pag-pray natin na sana makilala nilang Diyos. Hanggat hindi nila nakikilala ang Diyos, ang pag-asa nila na sa tao. And that is blasphemy sa ating Diyos. Kaya, ang Diyos nagbibigay ng gobyerno sa atin like Romans 13 para sa ating kapayapaan sa sanlibutan, sa pamamaraan ng legalidad, ng physical natin. Pero ang Diyos pa rin ang naglalagay at nag-aalis ng hari. Daniel chapter 2 verse 20. Hindi dahil sa boto ng tao kaya magkakaroon ng presidente. No.
Dahil sa Diyos ang pumili, yan ang ibubuto ng tao. Hindi maaring tao ang maglalagay ng presidente natin para maging pag-asa natin, kundi ginagamit ang ating presidente para ang kanyang mga tao ay disiplinahin sa mundong ito. Temporaryo lang ang ginagawa ng ating gobyerno, hindi po pang eternal. Diyos po ang ating hari at yan dapat nating pakinggan at yan dapat nating sampalatayanan. So, hindi tayo naniniwala sa tatlong Diyos. There is only one God na nagpapakita sa tatlong persona na magkapantay pero may pagkakatangi. Ang doktrina ng Trinidad ay hindi nagkakasalungatan. Hindi nagkakasalungatan tulad ng ibang paniniwala. Marami pong paniniwala dyan sa ating kapaligiran. Hindi natin kaya ipaliwanag ang misteryong ito sapagkat ang Diyos po kailanman hindi po siya mayayakap sa kanyang kalawakan. At yan pong dahilan kung bakit hindi po boring pag nasa langit tayo. Sapagkat patuloy siyang magpapakilala sa atin. Patuloy nating makikita ang kanyang kaluwalhatian at makikilala. Kaya very blessed talaga ang ating buhay sa langit. At yun, wala nang problema, wala nang pag-iyak, wala nang mahirap maningil ng utang. Wala na rin maghanap ka kung sinong mautangan. Doon po ay talagang kaligayahan, true happiness sa Panginoon. Kaya manatili tayo sa ating Diyos. Amen? Tayong manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat muli sa kapirasong katotohanan kayo po ay nagpakilala sa amin. Sapat po yun naman upang kami tumibay sa aming pananampalataya, upang kami maging matatag sa buhay Kristiyano, saan kami papanig, saan kami tutungo, saan kami kukuha ng lakas at pag-asa, kundi sa iyo lamang. At ginagamit mo ang mga tao sa lupa, mga wicked men, ginagamit ninyo upang kami disiplinahin, turuan, upang kami makapagsisikap na gawin ang aming mga katungkulan nang sa ganun kayo pa rin ang patuloy naming malawalhati. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.